Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Alvin and Tourism. Shiner niya ang litrato ni BP Sara na parang walang kaproblema. Di ba? Very blooming. Yung aura ng kanyang mukha is very peaceful. Oh, sabi nito, the amount of pressure surrounding this woman is unimaginable. However, Vice President Inday Sara Duterte carries it with remarkable grace, navigating the complexities of her situation with poise and subtle resolve. Having grown up in politics, she understands better than most the weight of what is unfolding around her. The political tensions, the public scrutiny, and the relentless noise that comes with standing firm in one's conviction. She is a leader with a clear and unwavering vision for the change our community so desperately needs. One who dares to imagine a future where corruption and division no longer define our nation, and where the next generation of Filipinos can inherit something far better. But perhaps what is most striking is that through it all, she remains fresh, composed, and luminous. I like that word, luminous. Nagniningning, di ba, ang luminous? Radiating a genuine positive energy that speaks louder than any political storm around her. Sabi, oh. On the other way around, on the other hand, ang Pangulo may problema. Kasi ang daming problema ng bansa eh. So ang BP, parehas sila. Pangulo at Vice Pangulo, parehas problema. Eh bakit ang Pangulo, grabe na ang, tignan mo ang muka ng Pangulo. Kulubot na ang muka, lumilit na ang lieg. I-compare niyo ang mukha ng Pangulo noong 2022, yung bago siya umupo na Pangulo. Di ba napaka blooming din si Bongbong Marcos bago siya naging Pangulo? Blooming na blooming eh. Malusog. O ngayon, ano nang nangyari sa kanya? Klaro, nakakaawa ang Pangulo. So, what's the big difference? Parehas, ano ang kaibahan nila? Dahil parehas silang may problema. Yung isa, blooming pa rin ang muka. Yung isa, I don't know how will you describe ang Pangulo ngayon. Kasi sinasabi nila, he is fine, he is in good health. Kaya lang, wala naman silang maipakitang live video ng Pangulo kung ano ba talagang kanyang kalagayan. Ang nakatatak sa isip ko, yung payat na Pangulo na nangungulubot ang muka at saka maliit ang leg. Nakaranas ako niyan eh. Noong 2004 hanggang 2005, naging infantry battalion commander ako sa Caraga region na ang daming stress kasi malakas ang kalaban ng gobyerno, mga makakaliwa sa aking area. Nanganganib ang buhay ng aking mga sundalo, kafgo, civilian, dahil malakas yung kalaban. Mamaya atakihin na naman ang aking mga detachment. Paano ko sila suportahan? Mag-send ng reinforcement. Yung reinforcement, aambusin din ng kalaban. I spent many sleepless nights nung panahong iyon. Kaya, mukha ko noon, kulubot, napakapayat, hindi ako makatulog ng ano. Hanggang lately, hindi mo man maiwasan yung problema eh. Ngayon, wala na. Alam ko na yung ano, yung how to handle stress, how to handle problem. Diyos. So,
Si VP Sara, ang dami niyang problema. I believe, may tiwala siya sa Diyos at may tiwala sa kanyang sarili, kaya blooming. Ako, yan na yan. Hindi tayo nawawala ng problema. Ang big difference is, dumating ako sa stage ng buhay ko na may natutunan ako, pray. P-R-A-Y. Sa dagsa ng stress o problema, ano yung P is pause. Ano lang? Huwag mag-react agad. Pause, relax. Pause, ano? And then R is reflect. Magmuni-muni. Bakit ganito ang nangyayari? Pag may sakuna o may ano na, karamihang tanong is, why? Lord, why did you allow this thing to happen? Ako hindi na. What? Lord, what is your purpose? I know you have a purpose. Bakit dumating itong problemang ito sa buhay ko? Just reveal to me your purpose and I'm willing to obey, to follow. Dahil Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya pag may problema ako ngayon, may plano ang Panginoon and I believe this is for my own good. Sige Lord, ano ang purpose mo? Ipakita mo sa akin. Yan. Kaya relax lang ako. And then A, accept. Pause, reflect, A, accept. Tanggapin ko na dumating yun sa buhay ko. And I believe, BP Sara has accepted. Lalo na yung pagka-kidnap ni Tatay Digong sa napunta siya sa Netherlands, ang hirap nun. But I believe, nandun na sila sa acceptance na yun talaga ang destiny ng tatay nila. And then why? Yield or surrender sa kalooban ng Diyos. Nang dahil yan sa acronym na yan, pause, reflect, accept, and yield. Mas madali na akong magdala ng problema ngayon. I have peace of mind. So, yung isa naman, ang presidente, I don't know. Paano siya nagdadala ng problema? Basta isa lang ang alam ko, payat na payat siya, may sakit, I don't know kung gaano na gumaling o lumalang sakit. Hindi ko alam dahil ayaw nilang ipaalam. So, mabuhay ang ating Vice President na may tiwala sa Diyos at marunong magdala sa problema. Blooming kaayo ang ating Vice Presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gyud ang buslot. So makaatop na gyud ni sila karon. So inani na gyud ang itsura sa ilang atop. Kung maulanan na gyud sila kay ang ilang atop. So, mauna niya ang among gihatag ngayon. Awak ka rin din, bitag. Yes, kaya ganoon man. Klaro din sila pa yun. Yung patanin nga, gagawin agad. Boy, siya nga ganin ako nag-ilis ka ito ng bagat. Hindi doon mga pobre niya. Kailan ko pa ilay sa dahil. Turi may kanok. Doctor. Kamamalaw. Nay, ba minute. Umit, pag kuin ko tayo sa kalan sa siin. Aboy, kami na kadi mo.
O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero, so maayo na gyud. At sa Ginoo og ilabi na sa nagtabang sa amo og salamat kayo nga dako karon pag yun na puli among atop napulo na katuig og salamat sa tanan. Manggod sa kalisod o wala mi ka-afford sa Salamat kayo, ante.